Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel ang makita si Nico na naglalakad patungo sa kanya sa loob ng Larson Restaurant. She was about to take an order from one table. Agad siya lumis ang lalakaran para hindi tumakasalubong. Iniiwas din niya ang tingin. Kanina pa niya iniiwasan si Nico. Mula nang aminin sa kanyang sarili ang nararamdaman, ay hindi niya alam kung paano ito haharapin, kakausapin, o titingnan man lang. Lumipas ang oras sa ganoon ang ginagawa ni Isabel. Kahit break, ay hindi siya lumalabas ng staff room. Doon na lang siya kumain. Napatingin siya sa kaibigang si Maya na mapaupo ito sa kanyang tabi. May problema ka ba, Isabel? Parang kanina ka pang wala sa sarili. Pinilit niyang ngumiti. Wala naman. Sandali siya nito pinakatitigan. Dahil ba kay sir? Gulat na napatingin siya sa kaibigan. Paano nito nalaman? Ngumiti ang kaibigan. Halata ko na iniiwasan mo si Sir Nico. Mukhang napansin din iyon ni Sir. Hindi ko siya iniiwasan. Pagtanggi niya, gusto ko lang mag-focus sa trabaho. Marami tayong customers ngayon dahil linggo. Oh, come on, Isabel. Napailing ito. Lahat ang makakakita sa'yo, mahahalata na gusto mo si Sir Nico. You're totally hooked on him. Natigilan siya. What? Gano'n na ba siya kahalata? Hindi niya alam kung paano yun nahalata ng mga kasamahan. She recently just realized it herself. You're always looking at him, Isabel. Dugtong ni Maya. Hindi mo lang siguro napapansin sa sarili mo. Mukhang napakasaya mo rin itong mga nakaraang araw. Yumuko siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. She liked Nico, yes. Hindi na niya yun itatanggi sa sarili. Pero natatakot siya. Natatakot na masira ang lahat kapag napansin ni Nico ang kanyang nararamdaman. Natatakot siya na mapagtawanan nito. Sana pinigilan niya ang kanyang puso. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Maya. Well, hindi naman kita papakialaman. Pero sana, huwag mo masyadong iwasan si Sir. Mukha namang maayos ang inyong relasyong dalawa. Nanatiling tahimik si Isabel. Hindi na niya alam ang gagawin. Sobra-sobra siyang naguguluhan. Pagkatapos ng trabaho, agad rin siya nagpalit ng damit para makauwi kaagad. She wanted to rest her mind. Binuksan niya ang pinto ng staff room, pero napatigil na makita sa hallway si Nico. Kausap ang manager nitong si Kathleen. Nag-alangan siya lumabas. Pero kapag nanatili siya na matagal doon, ay baka makasabay niya si Nico sa paglabas. Hinakot niya ang lahat ng lakas ng loob bago lumabas ang staff room. Nakayuko lang siya habang naglalakad patungo sa back door. Pauwi ka na? Narinig niya ang tanong ni Nico. Napatigil si Isabel sa paghakbang. Tumingin siya sa mga ito, pero hindi sinalubong ang mga mata ni Nico. Opo sir, pauwi na po ako. Magalang siya nagpaalam sa mga ito, bago dali-daling ipinagpatuloy ang paglabas. Hindi na hinintay pa ang susunod na sasabihin ng lalaki. Hindi siya tumigil sa paglalakad hanggang sa makarating sa main road. Laking pasasalamat niya dahil may dumaan kaagad na jeep na masasakyan. Malungkot siyang napabuntong hininga. Her heart was aching so much. She didn't want to do this. She didn't want to avoid Nico. But she needed to distance herself from him to save herself. Natatakot siya na baka hindi makontrol ang kanyang sariling emosyon kapag palagi silang magkasama. Kinagat niya ang ibabang labi. Bakit? Bakit nahulog pa siya sa lalaki? Bakit siya lumampas sa linya na dapat lang sa kanila? Wala kang trabaho ngayon, ate? Tanong ni Luna habang nakaupo sila sa couch ng living area. Off ko, sagot ni Isabel. Hindi naalis ang atensyon sa binabasang libro. Hindi ba? May work ka rin sa isang coffee shop kapag off mo. Sinulya pa niya ang kapatid. Nag-resign na ako doon. Naisip ko kailangan ko rin ng pahinga. Mabuti naman at naisip mo yan. Tumingin ito sa kanya. Dahil ba sa boyfriend mo? Nagulat siya sa sinabi ng kapatid. Boyfriend?
Napalabi si Luna. Nakita ko siya nung umaga na bumalik ako nung nakatulog ako kay Bestie. Inahatid mo siya sa gate. Nagtago lang ako. Natigilan si Isabel. Isinara ang libro at inilapag sa tabi. I know him. Dugtong pa nito. Siya ang umaresto kay Papa noon, di ba? Hindi ko siya boyfriend. Really? Sayang naman. Bumuntong hininga ito. Mukhang masaya ka dahil sa kanya, ate. Nito mga nakaraang linggo, lagi kang excited na pumasok sa trabaho. Siya rin ba ang boss mo? Tanda ko ang kanyang kotse. Napailing siya. Napakarami talagang napapansin ni Luna. Wala kaming relasyon, sabi niya. Imposible iyon. Imposible para sa'yo. Tumawa ito. Well, it's your life naman, ate. Tinignan ni Isabel ang kapatid. Abala na ito sa pagpapahid na kung anong cream sa mukha. Kumusta pala si Papa? Tanong pa ni Luna. Nabisita mo ba ulit siya? Hindi pa. Galit siya sa akin. Inilipat niya ang tingin sa unahan. Gusto niya ba siyang bisitahin? Ilang sandali itong nanatahimik bago sumagot. No. Ayaw din ni Carlo. Tumango-tango na lang si Isabel. Hindi nagkaroon ng pagkakataong maging close sa mga kapatid sa kanilang ama dahil bata pa lang ang mga ito noong maayos pa ang kanilang buhay. Makakalaya pa ba siya? Tanong ulit ni Luna. Hindi ko alam, pero may tumutulong naman sa akin na imbestigahan pa ang kaso na niya. Pinapahirapan ka lang ni Papa, sabi nito sa seryosong tinig. Oo, masakit sa amin na makulong siya, pero baka yun talaga ang dapat. Para matuto siya, para siya magbago. Tinignan ni Isabel ang kapatid. Alam niya na may galit ito sa kanilang ama. Hindi na siya sumagot, pero naisip niya na may punto si Luna. Paano kung makalaya ang kanilang ama at gumawa ulit ng mga kalokohan? Ipinikit niya ang mga mata, ipinatwang ang ulo sa headrest ng couch. Hindi na niya alam, magbabago pa ba ang kanyang ama? Napatigil siya sa pag-iisip ng tumunog ang cellphone na nasa mesita. Inabot niya iyon at tinignan ng isang message. Tumalon ng kanyang puso pagkakita sa pangalan ni Nico sa screen. Tinatanong ng lalaki kung nasaan siya at kung pwede sila makita. Ikinuyom niya ang mga kamay. Gusto niya makapagkita rito, pero hindi pwede. Off niya ngayon. Walang dahilan para sila ay makita. Hindi nga niya alam kung magkaibigan pa sila ni Nico. Hindi na niya alam kung paano aakto sa harapan nito. Ibinalik ni Isabel ang phone sa mesita. Kinontrol ang sarili na replyan ng lalaki. God, she missed him so much. Sa ginagawa niyang iyon, ay siya rin ang nasasaktan. Ano na ba yung mangyayari sa kanya? Nababalo na talaga siya. May gusto ka kay Nico, pero iniiwasan mo siya? Hindi makapaniwalang sabi ni Kiara. Habang nakaupo sila sa isang table sa Larson Restaurant, break time ni Isabel at inimbitahan siya ni Kiara sa table nito para makipagkwentuhan. Hindi niya alam kung bakit nasabi sa babae ang tungkol sa bagay na iyon. Siguro, dahil kailangan talaga niya ng kausap. She couldn't keep this to herself anymore. The more she kept these feelings, the more it burned inside her. Bakit mo ginagawa iyon? Tanong pa ni Kiara. Dahil hindi tama. Sagot niya. Hindi tama. Naguguluhang tanong nito. Anong hindi tama doon? Pareho naman kayong single. Yumuko siya. Hindi niya ako magugustuhan. Mapait niyang sabi. Imposible. Bakit imposible? You're beautiful, Isabel. You're a good and decent woman. Imposible hindi ka magustuhan ni Nico. Sandali itong huminto. Well, I think he likes you. Napatingin siya sa babae bago umiling. No. Hindi niya gusto mag-assume. Hindi niya gusto masaktan. Wala kang linaw kung ano ang turing sa kanya ni Nico. Baka gusto lang siya nitong kausap. Kasama. He's happy, Isabel. Sabi ni Kiara. Seryoso na.
Nakikita ko iyon at alam ko dahil iyon sa'yo. Hindi naman siya magsasayang ng oras na makasama ka kung hindi ka special sa kanya, hindi ba? Nanatili siyang tahimik. Do you want to stay with him, Isabel? Tanong nito. Humugod siya ng malalim na hininga bago tumango. She didn't want to lie. Yun ang gusto niya. Kapag ba napatunayan na tama ako ng hinala, na gusto ka rin ni Nico, hindi mo siya iiwasan? Kumunot ang noon, Isabel. What was she saying? Paano nito mapapatunayan? Sasabihin mo ba kay Nico? Taranta nitong tanong. Ngumiti si Kiara. No, I won't do that. Ako nang bahala. Kumindat pa ito. Hindi na siya nakapagtanong pa na mapatingin sa orasan at nakita. Tapos na ang break. Nagpaalam na siya bago bumalik sa trabaho. While working on her duties as a waitress, nakita ni Isabel sa isang corner ng restaurant si Kiara na may kausap na isang lalaki. Si Lyndon. Mukhang may pinagtatalunan ang dalawa dahil nakakunot ang noo ng lalaki. Napailing na lang siya at hindi na pinagkukulang pa ng pansin ng mga ito. Dapat siya mag-focus sa trabaho. Hindi na gusto maapektuhan ng trabaho sa restaurant dahil sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Pinunasan ni Isabel ang pawis sa noo matapos punasan ng mga table sa second floor ng Larson Restaurant. Wala pang kaanong customers ng hapong iyon pero sigurado mamayang dinner ay dadagsa na naman ng mga tao. Tinignan niya ang isang kamay na may sugat. Hindi niya alam kung saan iyon nakuha. Napatingin siya sa tabi at nagulat na makita. Nakatayo na roon si Lyndon. Hindi niya naramdaman ang presensya nito. Hindi rin narinig ang paglapit. Mabuti na lang at wala siyang hawak na kung ano dahil malamang na nabitawan niya iyon. May kailangan ka ba? Nag-aalangan niyang tanong. The man looked serious. Huli niya itong nakita na kausap si Kiara. Hindi niya alam na andoon pa rin ito. Hindi naman ito kasama si Kiara ngayon. Bumuntong hininga si Lyndon bago hinawakan ng isang braso niya para siya ay hilahin patungo sa isang sulok. He pinned her to the wall. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nang ilapit ng lalaki ang mukha sa kanyang mukha. Anong? Nagtangkas siyang lumayo pero itinuod ni Lyndon ang dalawang kamay sa dingding para makulong siya sa pagitan niyon. What was he doing? Bigla siya nakaramdam ng panik. Tumaas sa isang gilid ng mga labi ni Lyndon. So, I'm not attractive to you? Mahina nitong tanong. Hindi maintindihan ni Isabel ang mga sinasabi nito. Was this man crazy? Mukhang tama nga si Kiara na si Nico lang ang tinitingnan mo. Dugtong pa ng lalaki. Hindi ko alam kung pinagbigyan ko lang ang babaeng iyon. Putol sa kanya ni Lyndon. Bumubulong pa rin. I don't like this. Nakahinga siya ng malubag ng suwakas ay lumayo na sa kanya si Lyndon. Ano ba ang trip ng napatigil siya sa pag-iisip na makita? Nakatayo sa likuran ni Lyndon si Nico. Nakatingin sa kanila. Ilang hakbang lang ang layo nito. Biglang nakaramdam ng panghihina si Isabel dahil sa nakita madilim na mukha ni Nico. Lumingon si Lyndon pero walang sinabi. Lumayo na ito sa kanya at tumiretso pababa sa hagdanan. Ilang sandali, nakatayo lamang sila ni Nico doon bago ito tumalikod at lumakad palayo. No, sigaw ng isip ni Isabel. Otomatikong humakbang ang kanyang mga paa para sundan ng lalaki. Nico, tawag niya rito. Nico, wait! Hindi siya nito nilingon. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsunod. Hindi niya alam kung bakit gusto magpaliwanag at kung bakit nasasaktan sa kaisipan na baka magalit ito sa kanya. Pagbaba ni Isabel, ay nakita pa na si Kiara na nakatayo sa isang corner ng restaurant. Katabi si Lyndon na nakatingin lang sa kanila. Ngayon lamang niya na-realize ang nangyayari. This was Kiara's plan. Napailing siya. Binilisan ng paghakbang para mahabol si Nico. Wala na siyang pakialam. Kahit nakasunod ang tingin ng iba pang kasamahan sa trabaho, lumabas ang backdoor si Nico. Ganoon din siya. Inabot niya ang kamay ng lalaki
nang mahabol ito, pinigilan sa paglalakad. Nico, stop! Pagmamakaawa niya. Tumingin sa kanya si Nico. There was irritation in his dark brown eyes now. Binaliwala niya ang takot. Let me explain. Hindi na natapos ang sasabihin. Nang bigla siyang hawakan ni Nico sa braso at hilahin pa sandal sa malapit na pader. He quickly cupped her face with both hands and kissed her hard on the lips. Isabel was surprised at unexpected assault. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Her mind shut off. Ipinikit niya ang mga mata at tinugon ang halik ng lalaki. Iniyakap niya ang mga kamay sa katawan ni Nico para damhin ang init ang katawan nito. They kissed for a long time, passionately. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang mga mata na maghiwalay ang kanilang mga labi. Her eyes met his. Oh, how she missed looking into his eyes. Bahagyang lumayo sa kanya si Nico. Is he the reason why you're avoiding me? Tanong nito, makalipas ang ilang sandali. Umiling siya. No, hindi ko alam kung bakit ako nilapitan ni Lyndon kanina. But nothing happened. There's nothing between. Teka, bakit ba siya nagpapaliwanag? Then why are you avoiding me? Nag-iwas ang tingin si Isabel. Namumula na ang mukha. Dahil sa sarili ko. Dahil gusto kita. Huli na para bawiin ang mga salitang iyon. Gusto niyang bumuka na lang ang lupa at lamunin siya ngayon mismo. Hindi na narinig ang pagsasalita ni Nico. Hindi rin niya ito matingnan. Nagitla siya nang biglang bumukas ang back door. Mabilis siyang lumayo kay Nico. Pagkakita sa isang katrabaho na lumabas, may dalang garbage bag. Bumati lang ito kay Nico bago nagpatuloy. Papasok na ako sa loob. Nahuutal niyang sabi. May trabaho pa ako. Naglakad na siya patungo sa back door. Hindi pa rin tinitingnan ang lalaki. Nakapasok na si Isabel sa loob ng restaurant na maramdaman ang paghigit sa kanyang braso. Nalingunan niya si Nico. I'll talk to you later, sabi nito. Huwag kang uuwi ka agad. Di na siya nakasagot na lumakad palayo ang lalaki. Naiwan siya nakatulala. Lumapit siya sa pader at ang hihinang napasandal doon. Too many things had happened and her mind couldn't process it all. Inamin niya kay Nico na gusto niya ito. Hindi niya alam kung ano mangyayari. Bahala na.